naulila si Nancy ay kinukup siya ng mayamang byuda na si Tita Nina. She was thankful to the old lady. Kaya nang pakiusapan siya nitong pansamantalang palitan ng secretary com assistant nito, ay hindi siya nagdalawang isip na iwan ang magandang trabaho niya upang mapagbigyan ito. Kung tutuusin ay madali lang naman ang trabaho niya. Kung hindi lang sa sinabi sa kanya ng kaisa-isang anak nito na si Darwin. Stop kissing my mother's ass. Hinding-hindi kanya pamamanahan kahit ano pang gawin mo. Gustong magpanting ng mga tenga niya ngunit alang-alang sa mabait na ina nito ay pinagtsatsagaan niya ito. She thought she had everything under her control. Pero bakit nang magtagal na ay nasasaktan na siya tuwing inaasar siya nito? At bakit pati yata ang puso niya ay umaangil kapag nahuhuli niya itong nasa kandungan ng iba? I'm still in the shower, honey. I'm just waiting for you to come and dry me up. Napangisi si Darwin nang marinig ang sinabi ni Marla. His current Super Mario fling o mas tamang sabihing isa sa mga nagpapabook sa kanya. Kausap niya ito sa cellphone. But the bubbles are having a feast, he said, pulling his slacks up to his waist and zipping it. Wanna join them then? Puno ng pangaakit na bulong nito sa telepono. Now? Aniyang sinulyapan niya ang isang babae pang kasama niya sa silid na mahimbing pa rin natutulog sa kama. Uh-oh, Marla said then she made an sounds? Don't make me wait, Darwin. Napakamot na lang siya sa ulo. I can't, Marla. I'm a bit tired right now. I can't give you a hot massage. Halatang dismayado ito nang muli itong magsalita. Okay, but you'll have to buy me those Prada shoes I saw last night. Sure. Aniya at dinampot ang polo niyang nakakalat sa sahig at saka iyon sinuot. Siya. Malapad na malapad ang pagkakangiti niya habang isa-isang binobotones ang kanyang polo. He had just gotten laid by one of the hottest actresses in the country. Nakilala na niya ito nang nagdaang gabi sa isang party na dinaluhan niya. Naramdaman kaagad niyang attracted ito sa kanya kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. He went out and asked for her number. Kaya ngayon ay nasa condo siya ng babae. A little bit tired but definitely satisfied. Thanks, honey. I had a great time. Aniya sa nahihibing na babae habang nakatayo siya sa paanan ng kama. Hindi pa siya nakontento, hinatak niya ang kumot ng nakatabing sa katawan nito at saka iyon inihagi sa sahig. Napasipol na naman siya nang makita ang kahubadan nito. Hindi siya sigurado kung alin doon ang totoo at kung alin ang produkto ng siyensa, but what the heck? She was good and that was all that mattered to him. It wasn't like him was gonna marry her in her dreams. Anang isang bahagi ng isip niya nang damputin ang coat niya at diretso nang lumabas ng silid nito. Nasa elevator na siya nang muling tumunog ang cellphone niya. Parang bulang naglaho ang ngiti niya nang makita ang pangalang nakarehistro sa screen niyon. It was Nancy. Nance Lacadin, ang dakilang secretary com, assistant com alalay ng kanyang ina. Hello? Walang kabuhay-buhay na sumandal siya sa dingding ng elevator. Ano rin naman ang kailangan mo? Huwag mo nga akong sungitan, Sir Darwin Arturo. Parang may pumitik sa sentido niya nang marinig ang itinawag nito sa kanya. Napag-utusan lang naman ako ng mama mo na buligligin ka kung saan ko mang lupalop ng Maynila naroon. What do you want? Pag-ulit niya. Sinansri ng tagabalita sa kanyang ina kung ano na ang nangyayari sa kanya. In short, ito ang saksakan ng laking tinik sa lalamunin niya. And she's barely 5 feet 2 inches tall. Sigaw ng isip niya nang maalala ang itsura nito. Gustong malaman ng mama niyo kung nasaan kayo at kung ano ang balak ninyo sa luncheon meeting niyo ngayon with the Korean investors. Kasi para sa kaalaman ninyo, you're already 8 minutes and 16 seconds late. Dali-daling lumipad ang tingin niya sa kanyang wristwatch. It was 12:08. Shit! Itinatanong din niya kung ilang death threats uli ang paghahandaan niya mula sa mga babae mo. Tell her I'm on my way to meet the investors. Putol niya sa sinasabi nito. And Nance, yes sir? Please, stop kissing my mother's ass. Hinding-hindi kanya pamamanahan kahit ano pang pagsisip-sip ang gawin mo. He fled out of the elevator and ran towards his car. Hindi na siya nag-abala pang patayin ang cellphone niya kahit naririnig niya ang pagtatalak ni Nancy mula sa kabilang linya. Basta na lang niya inihagis ang cellphone sa passenger seat at saka napapailing na binuhay ang makina ng sasakyan.
kailangan niyang paliparin ang sasakyan niya. Malakas naman siya sa mga pulis at may VIP ID siya mula sa mga swapang na traffic enforcer, kaya wala siyang magiging problema kung mag-overspeed man siya. He needed to convince those damned Korean investors kung gusto niyang makuha ang posisyong gusto niya sa kanilang kumpanya, ang maging CEO sa Mondragon Corporation, na kasalukuyang hawak ng kanyang lagalag na ina. Naalala niya ang dahilan ng kamalasan niya, a 5'8" tall actress with a huge future dumb Lyda. Paghihimutok niya bago pinasibad ang sasakyan niya. Nagingit-ngit pa rin si Nancy habang nakasalampak siya sa swivel chair niya sa labas ng opisina ng boss niya. Hindi pa rin talaga niya maintindihan kung bakit hanggang ng mga sandaling iyon ay naroon pa siya sa opisina ng Mondragon sa halip na nagpapakasaya sa buhay niya. She was a certified public accountant who graduated cum laude. Top 6 siya sa board exam at pinipilahan ng sandamakmak na job offers magmula pa nang magka-graduate siya 5 years ago. Pero sa halip na tanggapin niya ang mga matataas na offers sa kanya ng ibang naglalakihang kumpanya, nagtsatsaga siya sa isang secretary/assistant/alalay na mabait na amo niya na sina Gopes Mondragon. Napabuntong hininga siya nang maalala ang mabait na ginang. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang iwan ang nakakaburyong na trabaho niya. Malaki ang utang na loob niya rito. Ito ang tumulong sa kanya para makapagtapos siya ng pag-aaral nang parehong mamatay sa isang aksidente ang mga magulang niya 10 taon na ang nakararaan. Biktima ang mga ito ng hit and run na talamak noon sa bansa. 16 anyos lamang siya noon at nasa below average lang ang estado ng pamumuhay nila. Walang naiwang kahit ano ang mga magulang niya maliban sa apartment nilang 3 buwan nang hindi nababayaran ang renta at ilang mga kagamitan nila na ang swapang na landlady lang nila ang nakinabang. Nagulat na nga lang siya nang biglang sumulpot si Tita Nina sa morgue kung saan mahigit 24 oras nang nakalagak ang mga bangkay ng kanyang mga magulang dahil wala siyang pambayad sa pagpapaburol at pagpapalibing sa mga ito. Inako ng ginang ang lahat ng gastusin maging ang pambabayad sa lahat ng utang ng kanilang pamilya. Nang tanungin niya ito kung kamag-anak nila ito, ngumiti lamang ito at umiling. Nagkataon daw na nadaanan ng mga ito ang pagkakagulo ng mga tao sa kalsada ng matagpuan ng bangkay ng mga magulang niya. Narinig daw ng oseserong driver nitong si Mang Ben ang tungkol sa kawawang anak ng mga namatay, kaya dala ng kuryosidad ay naisipan siyang bisitahin ng ginang. Unang kita pa lang daw sa kanya ng ginang ay alam na agad nito na siya ang hinahanap nito. Bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit naghahanap ito ng isang tulad niya. Ang gusto sana nito noon ay lumipat na siya sa bahay ng mga ito para makapag-concentrate daw siya sa pag-aaral. Ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang mas gusto niyang umupa na lamang siya ng maliit na apartment o kahit mag-bed space na lang siya. Pagkatapos ay saka siya maghahanap ng part-time job para matustusan ang mga pangangailangan niya. Tumanggi ito noong una ngunit sa huli ay nakipagkompromiso rin ito sa kanya. Magtatrabaho siya para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan habang ito naman ang sasagot sa renta niya sa maliit na kwartong uupahan niya at sa lahat ng gastusin niya sa eskwelahan. It was a generous offer at para sa isang kagaya niyang nag-iisa na sa buhay, mahirap ang tumanggi. Dinadalaw-dalaw at ipinapasyal siya nito kapag may libreng oras ito. Itinuring siya nitong parang isang tunay na anak. Bilang kapalit, pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng high school na valedictorian at naging constant lister naman siya noong college. Naging presidente rin siya ng student council noong huling taon niya sa kolehiyo. Malaki ang naitulong ng ginang sa kanya, hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi maging sa aspetong emosyonal. Ito ang tumulong sa kanya upang pansamantalang makalimutan niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Muli siyang napahugot ng malalim na hininga nang sulyapan niya ang pinto ng opisina nito. Kung hindi lang talaga niya mahal si Tita Nina, ay baka matagal na siyang nag-resign. Ang unang trabaho niya ay junior accountant. Ang kaso, nang mag-maternity leave ang sekretaryo assistant ni Tita Nina na si Sandy, siya ang pinakausapan ng ginang na pumalit, and she was more than willing to oblige. Ang kaso, tuluyan nang nag-resign si Sandy, kaya siya na ang permanenteng pumalit dito.
Kung tutuusin ay madali lang naman ang trabaho. Kung hindi lang iyon nadagdagan ng isang napakalaking hantik sa buhay niya sa katauhan ng kaisa-isang anak ni Tita Nina na si Darwin Arthur Mondragon. Naikukwento na ng ginang sa kanya ang anak nito mula pa noon. Pero ni minsan ay hindi pa niya nakakaharap ang binata dahil sa Amerika ito nag-aaral mula high school. Doon na rin ito kumuha ng MBA nito. Okay naman ito kung ang pagbabasihan ay ang kwento ng ina nito. Until she finally met him 2 years ago. Tita, are you sure he's coming? Tanong niya kay Tita Nina. Nababagot na inilipat niya ang cellphone niya sa kabilang tenga niya. I've been here for 3 hours already. Hindi ba 5 ang dating ng flight niya? Sinulyapan niya ang wristwatch. It's past 8 p.m. He'll be there, Nance, dear. Baka naman nakatulog lang ngayon sa loob ng eroplano. Hindi siya natawa sa patawang kalbo nito. Could you call him up again, Tita? Better yet, give me his phone number and I'll be the one to call him. Saglit na tila pinag-isipan nito kung alin sa dalawa ang gagawin. Okay, I'll text you his number. Kapag kuha na sabi nito, ikaw nang tumawag sa kanya and make sure he comes straight home here. Yes, Tita. Sagot niya bago binuklat uli ang folder na naglalaman ng picture ng anak nito. Kung ang larawan ni Darwin ng pagbabasihan, para itong isang anghel. Napakaamo ng mga mata nito at matangos ang ilong nito na binagaya ng mapupulang labi. Tila nakadagdag din sa karisma nito ang maliit na nunal sa gilid na kaliwang mata nito. He reminded her for Daniel Henney, a Korean actor and model based in America. Lalo na kapag ganong tila nangaakit ang tingin nito. Otomatikong pinindot niya ang letrang D sa keypad ng kanyang cellphone nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa mukha ni Darwin. Nang tingnan niya ang cellphone, naroon na nga ang pangalan at cellphone number nito. Hindi naglipat sandali ay tinawagan na niya ito. Ang kaso, nakailang ring na hindi pa nito sinasagot ang cellphone nito. She tried calling him up again. And again, and leche. Paghihimutok niya bago nagigigil na pinatay ang kanyang cellphone. Bahala siya sa buhay niya. Malaki na siya kaya siguradong kaya na niya ang sarili niya. Nanggigigil pa rin siya nang magdedesisyon siyang umuwi na. Walang mangyayari sa kanya kung tutunganga lang siya roon hanggang umaga. Maaga pa siya papasok sa opisina bukas dahil marami-rami siyang naiwang trabaho nang mag-undertime siya kanina para lang sunduin ang impaktong junior ng boss niya. Kapag minamalas ka nga naman, pasalamat ka Darwin Arturo at mahal na mahal ko ang nanay mo. Kung hindi baka ako mismo ang sumapok sa'yo. Nakikiuso yata ang katawan niya kaya habang naglilitanya siyang mag-isa ay nakaramdam siya ng paghihimagsik ng pantog. Malayo-layo pa ang lalakarin niya kung sa public CR siya pupunta kaya naisipan niyang makiusap na sa personal na CR na lamang siya. Kilala naman niya ang ilan sa mga naka-duty ngayon sa information desk kaya tiyak na papayagan siya ng mga ito. Si Janice, nakaklase niya noon sa statistics at philosophy, ang nakausap niya. Iginaya pa siya nito patungo sa CR na para lamang sa mga empleyado. Diretso ka lang dyan, Nance, tapos sa dulo, kumanan ka, second door on your left. Nakangiting pagbibigay nito ng direction sa kanya. Thanks, Ja, hulog ka talaga ng langit. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kinabukasan ko kung wala ka. OA mo ne. Sige na, pumuslit lang ako eh. Minisian niya lang ito bago siya nagtungo sa direksyong itinuro nito. Nakita naman kaagad niya ang CR na itinuro nito. Walang anumang binuksan niya ang pinto at pumasok na sa loob na pang-isahan lamang iyon. May isang maliit na lavatory, salamin at isang may kalakihang cubicle doon. Binuksan niya ang pinto ng cubicle. Pakiramdam niya ay nagsara ang pantog niya sa eksenang bumulaga sa kanyang pagbukas niya ng pinto ng cubicle. May hayop? Iyaw ng isip niya. Nakatalikod sa kanya ang isang lalaki habang hayon at hindi magkandatuto kung paanong sasandal sa dingding ang babaeng nakataas pa ang isang paa sa toilet bowl. Nanlaki ang mga mata niya nang bumaba ang kanyang tingin. Nakababa na sa binti ng lalaki ang pantalon nito kasama ng isang puting briefs. Nasa binti naman ang nakataas na paa ng babae ang nakarolyo pang bikining itim nito habang panay ang kapit sa tiled na dingding na animo may makakapitan. She's wrecked. Ganun nila ang pagkataranta ng dalawa kaya sabay na bumagsak pa upo ang mga ito. Ang lalaki ay sa toilet bowl at ang babae naman ay sa kanduan ng lalaki.
Nagkukumahog na umalis ang babae mula sa kandungan ng lalaking mukhang na-stuck na sa bowl ang mapuputi at makikinis na puwet. Excuse me? Anong babae nang mahila ito pataas ang panty nito? Basta na lamang itong lumabas ng cubicle at iniwan sa kanya ang haliparot na lalaki. Saglit siyang napakurap-kurap bago na naningkit ang mga matang nilingon ng lalaking panay pa rin ang mura habang pilit na inaalis ang sarili mula sa pagkakastak sa bowl. Bilib ako sa tibay ko, Teng. Natiis mong dito magpasasa? Inilibot niya ang paningin sa makibot na cubicle. Mabuti at hindi ka nakuba. Biglang namula ang mukha nito at saka siya sinibat ng isang matalim na tingin. How about if you help me get my butt out of here? Tumikwas ang isang kilay niya. Bakit kita tutulungan? Sagana pa sa gems ang katawan mo. Ni hindi ko alam kung saan ang galing ang mga kamay mo. Tapos gusto mong tulungan kita? Tinapik niya ang pinto ng cubicle. Tatawag na lang ako ng guard. Sa kanila ka Do that and I'll kill you. Putol nito sa sasabihin niya bago ito muling nagpilit na maiahon ng puwit sa bowl. I'm really gonna kill you. Oh yeah, try harder. Hamon niya. At humalikip-kip pa siya. Desidido siyang pangatawanan ng katarayan niya. Umurong ang pantog niya dahil sa kahalayan nito at ng stewardess na kaulayaw. Napahihoy siyang stewardess ang babae base sa suot niyon kaya wala siyang planong basta palampasin niyon. Ha? Magdusa ka sa aking mga palad. Napamulagat ang naniningkit niyang mga mata nang mapadako ang kanyang tingin sa nakatiwangwang na kagitingan nito. Ang hilig kasi, bulong niya at saka pasimpleng iniiwas ang tingin sa watawat nito. Hoy mister, mukhang matatagalan pa bago mo babaklas ang puwet mo dyan, kaya mauna na ako. Kapag sinumpong ako ng kabaitan ko, ako mismong magpapadala ng ambulansya dito. Shit! Lalo itong napamura nang mapindot nito ang flush ng toilet. Lalo yatang nahigop ang puwet nito. Just help me get off this thing! Damn it! Muntik na siyang mapabunghalit ng tawa nang magkulay suka ang maputi ng balat nito. Awan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Tatalikuran na sana niya ito kung hindi lang nahagip ng kanyang mga mata ang pamilyar na nunal na iyon sa gilid ng kaliwang mata nito. Mabilis pa sa 4:00 binuksan niya ang folder na hawak niya at saka iyon itinabi sa mukha nito. Parang before and after ang dalawang mukhang nakikita niya. Ang aktwal na mukha nito ang before at ang larawan nitong nasa folder and after. Hindi kasi maipinta ang mukha nito sa kasalukuyan habang kaakit-akit naman ang mukha nito sa larawang hawak niya. Darwin Arthur? Namamanghang sambit niya habang pinapasadahan ito ng tingin. Napangiwi siya nang muling mapadako ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. Darwin Arthur Mondragon? Ikaw si Darwin? Hindi pa rin makapaniwalang wika niya habang pilit na iniiwas ang tingin sa karangalan nito. Nance? Lukot na lukot ang mukhang balik tanong nito sa kanya. Ikaw si Nance? Hindi niya nagustuhan ang tono nito kaya mabilis na tumuwid siya ng tayo. Oo, ako nga si Nance. Nancy Lacadin, ang secretary ng mama mo na pilitang sumundo sa'yo dahil may sakit na ang driver ninyong tsismoso. Inirolo niya ang folder saka iyon inihampas sa balikat nito. Alam mo ba kung ilang oras na akong naghihintay rito, halalaki? Mahigit 3 oras. Mahigit 3 oras na akong inuugat at namumunga na ng dahil sa'yo. Pagkatapos ay ito pa pala ang ginagawa mo? Wala ka naman sa rancho pero hanip akong makapangabayo? Sino ba kasi ang nagsabi sa'yong hintayin mo ko? Asik nito sa kanya. Ang mama mo? Asik din niya rito. Kung hindi ka ba naman kasi sabik, hindi ka man lang makapaghintay na makapag-uli sa lupa bago ka. Sinisermonan mo ba ako? Nakakunot noong humalagkipikip ito. Hindi. Pinamaywangan naman niya ito. Sinasabon kita, iho, at wala akong kabalak-balak na banlawan ka. Sabay silang napalingon sa direksyon ng pinto nang makarinig sila ng mga papalapit na yabag. Oh, mukhang nakahingi na ng saklolo ang babae mo. Aniya at saka tinampik-ampis nga nito. Good luck sa future mo. Aniya sabay sulyap sa pagitan ng mga hita nito. Help me up! He demanded. Nek-nek mo. You'll regret this. We. Isang nakakalokong ngisi ang huling nakita niya bago siya napasubsob sa liig nito nang walang sabi-sabing hatakin siya nito. Nang mag-angat siya ng tingin,
Ang nakangising mukha nito ang sumalubong sa kanya. I'm not going down alone, honey. Malas iyon. What? Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang posisyon nila. She was literally sitting top of him, her legs apart, her skirt slightly pulled up, and she could actually feel something hard beneath her skirt. Oh shit! Kasabay ng malakas ng pagsingap niya ay ang pagbukas ng pinto. Nance? Nancy! Napakurap-kurap si Nance mula sa pagkakatulala sa kawalan. Ang mukha ni Tita Nina ang bumulaga sa kanya nang maglinaw ang inaagaw na utak niya. Yes ma'am? Yes ma'am ka dyan? Anito at saka bahagyang umupo sa ibabaw ng mesa niya. Have you contacted Darwin? Nasaan na raw siya? He's on his way, tita. You don't have to worry. Anyway, siya naman ang pupugutan ng mga Koreano na iyon kapag nagkataon. Kung hindi man sa mga kamay ko dumanak ang kanyang dugo. Iiling-iling na bumuntong hininga ito. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa batang iyon. Bata? Biglang nag-flash sa isip niya ang flagpole. Nito 2 years ago. She smirked. Si tita, nagjo-joke. Kahit saan ho tingnan iyong junior nyo, wala kayong makikitang bata sa kanya. Lahat ho roon, malaki na. Napakagat-labi siya nang biglang kumislap ang mga mata nito. Oo nga pala, nakita mo na nga pala ang lahat-lahat sa kanya. Ang bibig mo talaga, Nancy. Hindi naman ho lahat, kalahati lang. Lalo siyang napangiwi nang humagikik ito. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako makapaniwala na, may gayong issue na nangyari sa inyo. Wala hong nangyari sa amin ng anak niyo, tita. May sayad lang ho talaga si Darwin Arturo kaya pati ako isinangkot niya sa kabulustugan niya. Hindi niya makakalimutan ang kahihiyang dinanas niya ng 2 taon na ang nakararaan sa mga kamay ng magaling na lalaking iyon. Mundik pa silang ma-feature sa mga kwento ni Mark Logan kung hindi lang naging maagap ang ina ng lalaki. Maging ang ilang kaibigan at kakilala niya sa Airlines ay halos itatwa siya dahil sa nangyari. Anyway, kumusta na yung mga report tungkol sa Mondragon Enterprise? May progress na ba? Maya-maya itanong nito. Opo, iniabot niya rito ang folder na naglalaman ng report. Nakausap ko na rin ho si Chairman Park. He said he'll meet with you at lunch tomorrow. Hindi nakalagtas sa kanya ang pagkislap ng mga mata nito nang banggitin niya ang pangalan ng gwapong chairman of the board ng Sangwon Enterprises. Mukhang may pagsintang pururot ang amo niyang ito, kaya kung ano-ano ang ipinaresearch sa kanya tungkol sa naturang kumpanya. Kailangan ko pa hubang sumama bukas? Hindi na. Mabilis na sagot nito habang isa-isang binubuklat ang mga laman ng folder. I can handle that meeting on my own, dear. Nalinti ka na. Are you sure, tita? I can drive you there. The old woman just dismissively waved her hand at her. Benito can take care of the driving. Besides, I have something I want to take care of. Biglang umilaw ang warning sign sa isip niya. Parang nakikinita niya na kung saan pupunta ang usapan nilang ito. Ayoko po. Ano po yon? Gusto kong pumunta ka sa pad ni Darwin ngayon. A certain Clarissa is on her way there to further corrupt my son's innocence. I want you to do everything you can stop to her. Napanganga siya sa sinabi nito. But that good lady just smiled at her. Gusto nitong sipain ko palabas ng bahay niya ang babaeng iyon? Kung pwedeng pati sa buhay niya, mas maganda iyon. Tita, I don't want to retire yet, Nance dear. Ayokong maagang atakihin sa puso sa dami ng death threats at indecent calls na natatanggap ko araw-araw mula sa kung sino-sinong babae. At hindi siguradong babae. Tinapik nito ang pisngi niya. Can you do that for this old lady? Halos mabali ang kanyang leeg sa pagpipilit niyang tumango. I'll see what I can do, tita. A triumphant smile appeared in her lips. Thank you, dear. Iyon lang at nawala na ito sa kanyang paningin. Bagsak ang mga balikat niya nang muli siyang upo sa swivel chair. Kailangan niyang pigilan ang pagbalintong ni Darwin. Mariing na ipikit niya ang mga mata nito. Kung hindi lang talaga mataas ang respeto niya sa ina nito, baka ito na lang ang ihagis niya sa bintana ng unit nito. Bumuntong hininga uli siya bago isa-isang dinampot ang mga gamit niya at inilagay ang mga iyon sa kanyang bag. Ay, the things I do for love. Napangisi siya sa sariling kakornihan. Nagdalawang isip si Nancy kung isa-swipe niya sa reader ang card key na hawak niya, duplicate key iyon na pad ni Darwin na sa pilitang ibinigay sa kanya ng ina nito. Sinilyapan niya ang kanyang relo.
Pasada alauna na ng tanghali. Anumang sandali ay darating na ang haliparot na babaeng sinasabi ni Tita Nina. Labag man sa loob at labas, ay pikit matang isinwipe niya ang card. Automatikong nag-click ang lock ng stainless door ng unit nito. The things I do for love. Paggagaya niya sa dialogue ng paborito niyang cartoon character na si Courage. Tinanggal niya ang suot na sapatos at saka isinuot ang bunny slippers na nakastambay sa shoe rack sa isang sulok ng bahay nito. Pero hinubad niya agad iyon nang maalalang baka kung sino-sino na ang mga nagsisuot niyon. Dalawa lamang ang pares ng tsinelas na naroon, isang blue at isang pink. Alam niyang kay Darwin iyong asol at iyong pink malamang na sa mga babaeng dinadala nito roon. Nakayapak na nagtungo siya sa kusina. Kumuha siya ng juice sa loob ng refrigerator dahil talagang uhaw na siya. Papalitan na lang niya iyon kung sakali. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng unit ito pagkatapos niyang tunggain ang isang bote ng orange juice na nakita niya. In fairness tong si Darwin, napakalinis ng unit nito. Alam niyang organized at masinop ang lalaki, pero hindi pa rin talaga niya mapaniwalaang mas makintab pa sa sapatos niya ang sahig nito. Kung ganito ba naman ang ihaharap niya sa mga babae niya, malamang saka mga ang bagsak nila. Napapalatak siya nang mapasulyapan niya ang mga magazine na nakasalansan sa ilalim ng center table sa sala nito. Malandi talaga, hindi man lang itinago ang mga koleksyon niya. Hindi na siya nag-abala pang buklatin ang mga male magazine na nakita niya. Mabilis na nagtungo siya sa kaisa-isang silid na naroon. Hindi iyon ang unang pagkakataon na napasok niya ang bahay o ang kwarto ng lalaki. Ilang beses na rin siyang nautusan ni Tita Nina na buligligin ang binata. Kasi hodang may ginagawa itong milagro o wala. Ganun pa rin ang silid nito. Everything was in shades of black and white. Pati ang blinds na nakatabing sa bintana nito ay dark din ang kulay. Natuon ang tingin niya sa kama nitong maayos ang pagkakalapat ng bedsheet. Ilang beses na ba niyang nakitang roon ang binata na may kasamang babae? Napailing-iling na lang siya. Hindi na niya mabilang. And to think na 2 taon pa lang niya itong kilala. Mahilig nga eh. Ano pang inaasahan mo? Pagkausap niya sa sarili bago tinungo ang built-in cabinet. Kinuha niya ang isang long sleeve polo nito na checkered red and black bago walang anumang hinubad niya ang suot niyang slacks at puting blouse. Hindi na niya pinagkaabalahan pang damputin ang mga damit niya nang isuot ang polo nito. Sa taas niyang 5 feet 2 inches, halos umabot sa mga tuhod niya ang polo nito. Inalis niya mula sa pagkaka-flip ang kanyang buhok at hinayaan itong bumagsak sa balikat niya. Bahagya pa niyang ginulo iyon para mas effective ang drama niya. She turned the air conditioning unit on. Hinayaan din niyang hindi nakalak ang pinto para hindi na mahirapan ang babae nito na pumasok. Mahigpit naman ang security sa building na iyon, kaya natitiyak niyang walang masamang loob na magkakamali. Kung mayroon man, ano ang ginagawa ng stun gun at balisong niya? Saglit na hinayaan niyang lumabig muna ang silid bago niya ibinagsak ang sarili sa kama nito. Nagpagulong-gulong pa siya roon para magulo ang broadsheet dahil wet. Nang nakontento ay hinatak niya ang isang unan at saka iyon niyakap. Mabango talaga ang kumag. Aniya nang maamoy ang mabangong unan nito. Pati sa unan kumakapit ang bango niya. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nakahiga sa malambot na kama. Hindi rin siya sigurado kung dahil sa pagod niya sa mga nakaraang araw sa dami ng trabaho niya ay hindi dahil sa lamig at comfort na dulot ng sililito kaya biglang nabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Bago pa niya mapigilan ang sarili, nahila na ng antok ang kamalayan niya. Nakakunot noo si Darwin habang naglalakad sa pasilyo ng condominium building niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa ibang bahagi ng katawan niya, partikular sa pagitan ng mga hita niya. Aksidente bang nakambyo ni Lyda ang alaga niya? Masyado siyang nag-enjoy kanina kaya hindi niya iyon naalala. Imposible namang kinagat nito iyon dahil hindi naman sa parting iyon. Mismong masakit. Parang sa tabi, napabilis ang lakad niya nang mapansing bukas ang pinto ng unit niya. Papasok pa lamang sana siya roon nang mabangga siya ng kung sino. Handa na sana siyang bigwasan ito kung hindi lang agad niya nakilala ang babaeng nakasubsob sa dibdib niya. Clarissa? Mabalasik ang mukhang tiningala siya nito. What the hell is the meaning of this, Darwin? What? Naguguluhang tanong niya. That woman! Sigaw nito habang nakaturo sa kwarto niya. Anong ginagawa ng babaeng iyon sa kama mo? Nakikitulog? Woman? What woman?
May naiwan ba siyang playmate ng nagdaang gabi? Pero nasa party siya. Hindi ko akalaang magagawa mo ito, Darwin Arthur. You promised there would be no other woman while you were with me. Sinabi ko ba yon? Look, Clarissa, I really don't know what you're talking about. Oh, go to hell, Darwin Arturo. Sigaw nito bago ubod ng lakas na tinuhod ang kanyang kaligayahan. Halos gumulong siya sa sahig sa sobrang sakit. Serves you right. Tubuan ka sana ng kulog sa mukha. Pagtutungayaw nito at saka siya iniwan. Naiwan siyang hindi magawang tumayo ng diretso sa sobrang sakit ng pinakamamahal niyang alaga. Shit, nabasag yata. Kahit hirap ay pinilit niyang makapasok sa unit niya. Pagkapasok niya roon ay mabilis na inilak niya ang pinto. Mahirap na. Baka maisipan ng praning na babaeng iyon na balikan siya at tuluyan na siyang mapuruhan. Halos gumapang siya patungo sa kusina para kumuha ng kahit na anong maiinom mula sa refrigerator. Nang sa wakas ay makalapit siya sa fridge, agad niyang binuksan iyon at kumuha siya ng isang bote ng malamig na juice. Ang paborito niya. At saka ay sinalpak iyon sa nanalupaypay niyang alaga. I'm so sorry, boy. Patawarin mo si Clarissa. Hindi lang niya alam ang kanyang ginagawa. Napapundong hininga siya nang makaramdam ng bahagyang relief. Pero maya-maya ay biglang nalukot uli ang kanyang noo nang maalala niya ang sinabi ni Clarissa. May babae sa kama niya? Imposibleng isa sa mga babaeng iyon dahil hindi siya nagbibigay ng kahit anong duplicate case sa kahit sino sa mga iyon maliban sa kanyang ina. Kahit masakit ang pagitan ng mga hita niya, ay dagling napatakbo siya sa kanyang silid. Gayon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang salubungin siya ng isang pares ng mapupunting minti at mamula-mulang sakong. Oh lala! Unti-unting umakyat ang kanyang tingin sa mabibilog na hita. Mabuti ang mga iyon at may pinong balahibo na lalong nagpaseksi rito. Mahubog ang balakang nito na lalong naging kaakit-akit dahil sa lumang polo niya na suot nito. Her waist was small and her breast. Napalunok siya nang mapagtantong bukas ang huling dalawang butones nito. At dahil may kalakihan ng polo niya sa may suot niyon, ay bahagya iyong nakabuyang-yang sa paningin niya. Pati ang maputi at makinis na liig nito ay bumagay ng husto sa kulay ng polo niya. Daig pa niyang nakarating ng pagsagitsit ng sirang plaka ng tuluyang mabistahan niya ang mukha ng kanyang bisita. Those familiar pinkish lips, that familiar small pointed nose, those familiar eyelashes, they only reminded him of one thing, danger. Napipiksi siya nang maramdaman ng pagdugo ng nakasaludo ng alaga niya sa boteng hawak niya. Nagising, iyon ang alindog ni Nancy. Nance? Sigaw niya nang hindi lumalapit dito. Kailangan niyang rendahan ang kabulastugan ng alaga niya. Nancy? Napamura siya nang umungol ito at pumihit patalikod sa kinatatayuan niya. Ramdam na ramdam niya kung paanong nag-react ang katawan niya nang magtambad sa kanya ang bilog na petito na halos hindi nabatakpan ng suot nitong bikini briefs na may mukha ni Groovy. Anak ka ng nanay mo, Nancy. Tumayo ka nga riyan at magbihes. Asar na lumabas siya sa gilid ng kwarto at kumuha ng 2 throw pillows sa sala bago niya ito binalikan at ubod ng lakas na binato ito. Nancy! Nang unti-unting pumuhit uli ito sa gawin niya, ay hindi na siya nakatiis. Inilang hakbang lang niya ang banyo sa isang sulok ng kanyang silid at saka pabalibag na isinara ang pinto niyon bago siya tumapat sa dutsa. Naalimpungatan si Nancy nang maramdaman niya ang pagtama ng kung ano sa likod niya. Saglit na pinakaramdaman niya ang paligid bago niya unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Wala pa sanang balak mag-online ang utak niya pero nabulabog iyon nang biglang lumagabog ang pinto ng banyo di kalayuan sa kanya. Doon na siya napabalikwas ng bangon. Dumating na ang babae ni Darwin. Darwin? Nananansyang tawag niya. Nang walang sumagot ay dahan-dahang lumapit siya sa pinto ng banyo. Darwin Arturo? Muling tawag niya rito nang makarinig siya ng lagalas ng tubig mula sa loob. Nang wala pa ring sumasagot ay napatuwid na siya ng tayo at saka nakataas ang isang kilay na muling umupo sa gilid ng kama. Walang duda, si Darwin ang tao sa banyo. Dahil kung ang babae nito iyon, noon ka na makishower iyon ay banyo ng lalaki nang hindi kasabay ang lalaki o hindi siya na ididispatcha. Natigilan siya. Paano kung magkasama nga ang mga hinayupak sa banyo at gumagawa na ng milagro? Paano kung hindi siya napansin ng mga ito dahil sa sobrang atat sa isa't isa?
Daig pa niya ang tinusok na karayom sa puwet na bigla siyang tumayo at walang pasintabing binuksan ang pinto ng banyo. Hoy Darwin Arturo! Mahiya ka naman sa balat mo. Kagagaling mo lang sa kandungan ng may kandungan. Heto ka na naman at... Iginala niya ang paningin sa loob ng banyo nang tuluyan siyang makapasok doon. Maliban kay Darwin na nakahalukip-kip pa habang nakatapat sa shower at lukot ang mukhang nakatingin sa kanya, ay wala nang iba pang naroroon. Nag-init ang mga pisngi niya kaya itinuon na lang niya ang paningin sa kisame. Mukhang nag-i-enjoy ka pa sa pagliligo mo. Nakaka-istorbo yata ako. Sige, mauna na ako. If you really want to see me naked that badly, all you have to do, asked Nance. Nakangising pinatay nito ang shower. Hindi mo na kailangan pang magdahilan. Promise, just asked. Ang kapal ng apog mo, Darwin. Kahit matupok ang mga pisngi niya sa sobrang pag-iinit ng mga iyon, hindi siya magpapatalo rito. Pinamaywangan niya ito at saka matapang na sinalubong ang mga mata nito. Excuse me, hindi ka ganon ka-yummy para pag nasaan ko? Oh, he looks smug with that boyish grin of his. Kung ganon, bakit hindi ka makatingin sa katawan ko? Scared, I'd be too yummy for you that you might lose control. Tumikwas ang isang kilay niya. Alam mo Darwin, pasalamat ka at pinagtiyagaan kong tingnan ang adobeng pagmumukha mo. Kung iyang katawan mo lang naman ang pinagmamalaki mo sa akin. Aniya at sa kakagat-kagat ang dilang pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. Wag na uy, mas malaki pa yung alagang outbull ni Sinre. Pinigilan niyang mapangiwi nang makita ang bantayog nito. Pitbull, hoy Nancy, sumusobra ka na ha. Ganun na lang ang halakak niya nang biglang mapalitan ng inis ang nakakalokong ngisi nito kanina. Wala pa rin talaga itong ipinagbago. Kahit gaano pa ito kagaling mga asar, kapag ang junior na nito ang nalalait at tinatamaan, napipikon agad ito. Buti nga at hindi chihuahua ang sinabi ko. Wala sa haba yan, nasa circumference. She gave another hearty laugh nang lalong madistort ang mukha nito. Hindi naman talaga nakakahiya ang ipinagmamalaki nito. Nasaan na nga pala yung babae mo? Maluha-luhang iniiwas niyang tingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. Sinong babae? Tanong nito na hinila pa sara ang shower curtain bago binuksan ang shower. Lihim niyang pinagalitan ng sarili nang makaramdam siya ng panghihinayang. Iyong si Clarissa. Ayon sa nasagap na balita ni Tita Nina, may darating daw ditong babae na ipupulyot ang polluted mong utak. Kaya isinugo uli ako rito ng mama mo ay para pigilan ka raw ang lalong pagkakurap ng piniratang kainosentihan mo. Napaigtad siya nang sumungaw ang ulo nito mula sa gilid ng shower curtain. So, ikaw na naman pala ang may kasalanan kung bakit nawalan naman ako ng isang matinong prospect. Matino? She smirked. Alam mo, iho, kahit saan tayo makarating, walang masasabing matino ay yung mga babae mo. Unless, katulad mong mga hayok ang magiging hurado. Mataman siyang tinitigan nito bago ito muling bumalik sa likod ng shower curtain. Clarissa's gone now. Naging bayolente siya kanina at kasalanan mo iyon. Duh! Muling sumungaw ang ulo nito. Kapag hindi ako nagkaanak, ikaw ang ipagbubuntis ko. Sa halip na masindak ay tinawanan lang niya ito. Alam mong hindi ako takot sa iyo, Darwin Arturo. Aniya bago tinungo ang pinto. Siguruhin mong wala kang isinaksak na babae dyan sa toilet o kung saan paman. Ayaw kong mapulaan ni Tita Nina. Ikaw ang ipapabuntis ko kapag nagkataon. Kisser, bulong nito. Kumunot ang kanyang noo ngunit pinigilan na niya ang sariling sumagot pa. She wouldn't give him the satisfaction. Kung mukhang pera at sipsip ang tingin nito sa kanya, bahala ito. Basta malinis ang konsensya niya. Gusto pa sanang makipag-asarin ni Darwin kay Nancy, ngunit makulit naman ang sakit na iyon sa pagitan ng mga hita niya. Pinatay niya ang shower at saka umupo sa toilet bowl. Maingat na in-inspeksyon niya iyon. No bite marks, no bruise, good. Ang dalawang aalog-alog na bahagi naman ang in-inspeksyon niya. Wala rin siyang makitang kahit ano roon. Hahayaan na sana niya ang lahat kung hindi lang nasagi ng kamay niya ang kung ano sa gilid ng singit niya. Shit! Natatarantang napatayo siya nang may makapangbilog na bukol sa bahaging iyon. May bukol siya sa singit? Sinyalis ba iyon ng pagkangunaw ng mundo? Paano na ang date niya mamaya? Bukas ng tanghali, bukas ng gabi, bukas ng hating gabi. Hindi na siya nag-abala pang magtakip ng katawan. Pabilis na siyang lumabas ng banyo at saka dinampot ang cordless phone sa ibabaw ng bedside table niya.
You don't have to worry about this, Mr. Mondragon. Dala lang yan ng kaunting skin infection. Nothing harmful. All you have to do is take your antibiotics and wag your that regularly. Kung hindi lang siguro nag-aalala si Darwin na baka bigla siyang saksakin ng hiringgilya ng doktor, ay binagwasan niya ito. It had been 12 hours since he forced the doctor to squeeze him in and give him a thorough check-up, particular na sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang kaso, ang mga tinamaan ng magaling, parang aliw na aliw pa sa nangyayari sa kanya. Are you sure? Lukot na lukot ang mukha na baling niya sa doktor. Baka kailangan na akong operahan. Paano kung sintomas pala ito ng malalang sakit? Bakit kasi ayaw niyo akong ipa-x-ray? Gano'n na lang ang pagsama ng itsura niya nang humagalpak ng tawa ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Di kalayuan sa kinatatayuan ng doktor. Maging ang doktor mismo na dapat ay nag-aalala sa kalagayan niya ay tila hindi napigilan na impit na matawa. Trust me, Mr. Mondragon, an x-ray is not necessary. Just follow my instruction and I promise you, in a 1 week or 2, wala na yan dyan. Wala na siyang nagawa nang lumabas ng hospital suit niya ang visit na doktor. Asar na asar pa rin siya nang lumapit sa kanya ang mama niya at umupo sa gilid ng kama na kay nahihiligan niya. It's not funny, ma. Nang gigigil na wika niya nang humagalpak na naman ito ng tawa. It is for me. Maluhaluhang itinaas nito ang kumot na nakatakip doon, hanggang sa baywang niya at saka sinilip ang pobreng singit nito. I told you, sa bahay na lang natin gamutin yan. Hindi ka man lang babothered, ma? Baka hindi ka na magkaapo. Huwag kang OA, Darwin. Pigsa lang yan. Malayo yan sa bituka. Mukha lang malapit pero malayo yan. Bakit kasi ayaw akong operahan? Para kang tanga. Tinapik nito ang pisngi niya. Hindi naman niya nadadaan sa opera, iho. Palpak iyong doktor na yon, sinungaling siya. Walang problema kay Dr. Inalves. Masyado ka lang talagang nagpapanik. Kusa iyang nawawala, basta lagi mo lang huhugasan. Naghihilod ako. Hysterical na talaga siya. Iyong tonong iyon ang isang pinagkaiinisan niya. Hindi man diretsang sinasabi ng tinatamaan ng kulog na doktor. Alam niyang gusto nitong sabihin na marumi siya sa katawan niya, which wasn't true. 2 beses siya maligo sa isang araw. 2 hanggang 3 beses din siyang magpalit ng underwear. Metikuloso rin siya, kaya paanong mangyayaring dahil sa dumi kaya siya nagkapigsa. Ilipat mo ako ng ospital, ma. I can't be gone from work for 2 weeks. Anak, kahit saang ospital kita dalhin, iyon din ang sasabihin nila sa'yo. Kung tutuusin, karma mo yan dahil sa pagiging babaero mo. Ma! Maagap na tinakpan nito ang bibig niya nang akmang kukontrahin niya ang sinabi nito. I know you're worried about the company, Darwin, pero kailangan mo magpahinga. Kapag nagpumilit ka pa, pakalalo iyang lumala at talagang mawawala ka na ng kinabukasan. Natameme siya. Ano nga ba naman ang magagawa niya? Napapuntong hininga na lang siya. Fine, pero hindi na ako mag-i-stay rito. Uuwi na lang ako sa pad ko. Pakaramdam kasi niya ay pinagtitripan siya ng mga doktor at nurse doon. Bakit hindi na lang sa bahay? Ang mensyon nila sa Forbes ang tinutukoy ng mama niya. I want to be alone, ma. Ayokong may iba pang makaalam ng bagay na ito. Na may pigsa ka? Ma! Tumatawang hinagka nito ang kanyang noo nang eksakto namang bumukas ang pinto ng silid na inuukupan niya at dumungaw ang ulo ni Nancy. Tita, Mr. Park says he'll be waiting for you at Cafe Latinos. May mga i-clear lang daw siya sa inyo regarding the investment you told about him. Mariing na ipikit niya ang kanyang mga mata nang dumako sa kanya ang mga nagniningning ng mga mata ni Nancy. Ito ang kauli-hulihang taong nais niyang makakita sa kanya sa sitwasyong iyon. Alam niyang pinagtatawan siya nito ngayon, kung bakit kasi nakalimutan niyang bilinan ng kanyang ina na huwag ipapaalam sa iba ang dinaranas niya. Okay, nakangiting tumayo na ang mama niya. I have a meeting, Darwin. Si Nance na munang bahala sa'yo. Kung may kailangan ka sa kanya mo na lang hingiin. He smiled sarcastically. Minsan talaga, hindi niya alam kung kanino ito kampi. Hindi lingid sa kaalaman nito ang silent war na nagaganap sa pagitan nila ng anak na anakan niya. Ikaw na muna ang bahala rito, Nance. Huwag ka na rin mag-alala sa office. Wala namang masyadong trabaho. Isa pa, nandoon naman si Teresa. Kayang-kaya na niyang akuin ang trabaho mo. He almost smirked. Kahit yata 5 tao, mahihirapang gampanan ang trabaho ni Nancy. Masyado kasi itong addict sa trabaho. Daig pa siya nito samantalang siya ang executive vice president ng kumpanya. Kung wala kang kailangan, lalabas na muna ako. Kailangan ko kasing mag-grocery.
Walang kabuhay-buhay na umupo ito sa sofa. Ibibili na rin kita kung maipapabili ka. I don't need anything. Actually, I don't need your help. Okay. Akmang tatayo na ito nang may maalala siya. You can handle my release papers. Uuwi na lang ako. Hindi naman ako gagaling dito. Biglang nag-igtingan ng mga muscle sa mukha nito sa pagpipigil na matawa. Sigurado ka? Akala ko ba gusto mo pang magpa-opera? Napasimangot na naman siya. Don't start with me, Nancy. Sukat doon ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa. Kung hindi lang siya naniniwala sa batas ng Diyos, ito na ang unang ooperahan niya. Nang walang anesthesia. Kung wala ka nang gagawin, pwede ka nang lumabas. Asar na itinuro niya ang pinto kahit alam niyang hindi naman siya pinapansin ito. Go home, Nancy. Pigil ang tawang umayos ito ng upo. Alam mo, simple lang naman ang solusyon dyan, sir. Kunot ang noong tinitigan niya ito. Dapat ba siyang magtiwala sa bansot na ito? Ano? Lumapit ito sa kama niya at saka sinulipan ng kinabukasan niyang natatakpan ng kumot. Maghubad ka, tumihaya. Tapos, pumikit ka at ako nang bahala. Nahindik siya. Di yata at may pagnanasa sa kanyang unanong alalay ng kanyang ina. Mahigpit na hinawakan niya ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Sinasabi ko na nga ba't may maitim kang binabalak? Pumalatak siya. Hindi ko akalaing ganyan kasi ang pagnanasa mo sa akin, Nance. And here I thought you were frigid. Aray! Nandidilit na sinapok siya nito. Huwag kang ilusyonado, Darwin Arturo. Magpasalamat ka na lang at may nagtsatsaga pang mag-alok ng tulong sa'yo. Kung iyong mga babae mo lang ha, ewan ko lang kung sagipin ka nila ngayong may naghuhumiyaw na pigsa dyan sa singit mo. Hindi ito pigsa, it's a boil. Patawa. Lumapit ito sa personal refrigerator sa isang silid at saka naglabas ng isang bote ng Gatorade. Nilagok nito ang laman niyon hanggang sa mapangalahati nito iyon. Nang tila hindi ito iyon maubos ay kumuha ito ng baso sa basket na dala ng mama niya at saka isinalin doon ang natitirang laman ng bote. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya. O ano na? Sasagipin na kita o gusto mong mangitim yung singit mo? Diskumpiyadong tinignan niya ang boteng hawak nito. Ano bang gagawin mo? Ganito ang ginagawa noon ng matatanda sa probinsya namin kapag may nagkakapigsa. Ibinaba nito ang mailman bag nito sa paanan ng hospital bed at saka ito lumapit sa kanya. Don't worry, hindi ito masakit. Parang kagat lang ng langgam. Sinungaling ka. Lalo siyang nahindik nang isian siya nito. Mag-grocery ka na nga. Ayoko nga. Ngayon pa. Lumaklak na ako ng Gatorade kaya kailangan na natin itong ituloy. Total, atat ka namang maoperahan yan, di ba? She tugged at his blanket. Bilis na, para makapag-move on na tayo. Wala kang lisensya. Meron, albularyo ang mga ninuno ko. Inihagis nito ang kumot sa sahig. Mabilis na itinakip niya ang unan sa harap niya nang bumulaga ang lupaypay niyang alaga. Ang arte mo, Darwin. As in, para naman ngayon ko lang yan makikita. Ano ba kasang gagawin mo? Bakit kailangan mo pa ng bote? Pwede naman akong maghintay ng 2 linggo. Masyadong matagal yon. Wala akong planong i-babysit ka sa loob ng panahong iyon. Nakakunot na ang noo nito nang bumaling sa kanya. I mean not like you pero hindi naman ibig sabihin nun ay pagdadamot ko ng tulong ko kung kaya ko naman. Gusto kitang tulungan kaya pwede ba? Trust me, kahit ngayon lang. Sa hindi niya malamang dahilan, biglang nawala ang mga agam-agam niya. Para bang ayos lang kahit ilagay pa niya ang buhay at kinabukasan niya sa mga kamay nito. Hindi na siya nagreklamo nang tanggalin nito ang unan na nakatakip sa hinaharap niya at bahagyang ililihis nito ang maiksing hospital gown na suot niya. This will only take a minute. Just close your eyes and leave the rest to me. He did. Napapiksi siya nang bahagyang maramdaman niya ang pagdampi ng malamig na bibig ng botes sa balat niya. Nance, sigurado ako manggagaling ako? Oo, sabi. Huwag kang maingay dyan at hindi ako makapag-concentrate. He felt her adjusting the bottle's mouth. Tush, now take a deep breath. Pagbilang ko ng 3, pwede ka nang sumigaw hanggang gusto mo. What? 3? He could swear he heard a plug sound before his voice echoed throughout the room. Napangingisi si Nancy habang pinagmamasdan si Darwin, nagigil na nagpipindot sa PSP na hawak nito. Walang kasinsama ang ekspresyon ng mukha nito ng mga sandaling iyon. Animoy kakatay ito ng tao. Paano ko siya tatanungin kung gusto na niyang kumain?
Aminado naman siyang kasalanan niya kung bakit sa halip na wala itong dahilan para manatili sa ospital ay biglang nagkaroon. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi umepekto rito ang tradisyonal na paraan ng pagsugpo sa pigsa. Ayon sa doktor na sumaklolo sa kanila, nagkaroon ng bunting bubog ang testicle nito. Maging ang nananahimik na pigsa nito ay sumabog at lalo yatang lumala. In short, sa halip na gumaling ay lalo itong napasama. Kung bakit kasi, gustong-gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Kung hindi sana siya nagmagaling dito, baka nasa bahay na ito at ipinapahinga na lang ang dapat ipahinga. She sighed. Dahil guilty siya, gustuhin man niyang iwan na lang ito ay hindi niya magawa. Responsableng tao siya kaya hindi niya tatalikuran ang obligasyon niya. With that in mind, pinatatag niya ang kanyang sarili at saka niya nilapitan ng binata. Ni hindi ito nag-angat ng tingin nung tumayo siya sa mismong harap nito. Kumain ka na? She bit her lower lip. Kailangan mong Wala akong planong mamatay ng maaga, Nancy. If this is your way of getting me out of your way, well, I'm sorry to disappoint you. Hindi pa ako kukunin ni Lord. Ano pinagsasabi mo? Pinapakain lang naman kit. Natigilan siya nang mag-sink in sa isip niya ang ipinahihiwatig nito. You're such a jerk, Darwin. Do you know that? And you're such a hypocrite, honey. Pilit na kinalma niya ang sarili. Siya ang may kasalanan kaya hindi siya dapat magpadala sa inis niya. Humigpit siya ng malalim na hininga. Look, I'm sorry if I made things worse for you. Sa maniwala ka at sa hindi, iyon talaga ang nakagisnan kong paraan ng panggagamot ng matatanda sa mga nagkakapigsang bata na kapitbahay ko. Sa halip na sagutin siya ay muling itinoon nito ang tingin sa hawak na PSP. Inayos ko na yung mga pagkaing dala ni Tita Nina. Ilalagay ko na lang dito sa side table para kapag nagutom ka, hindi mo na kailangan pang tumayo. Saglit na inayos niya sa mesa sa tabi ng kama nito ang mga pagkaing tinutukoy niya. Hindi pa rin siya pinapansin nito kaya napabuntong hininga na lang siya. Babalik na lang ako mamaya, sir. Inabot niya ang bag niya sa paanan nito. Kukuha lang ako ng ilang mga gamit ko para hindi ko na kailangan umuwi para lang maligo at maglinis. You don't have to come back. I can take care of myself. Thank you. I already hired a personal nurse, ma. Hindi ko na kailangan ng isa pang tagapag-alaga. Pinigil ni Lance na tumaas ang isang kilay niya nang pasadahan niya ng tingin ng nurse na tinutukoy ni Darwin. Hindi kasi iyon mukhang nurse. Maiksing maikse ang hapit na hapit sa katawan na uniform nito. Bukas ang 3 butones sa itaas ng uniform nito kaya halos maghilaw sa mundo ang naglulumuwang dibdib nito. Kung hindi ba naman talagang manyak? Tumaas ang isang kilay ni Tita Nina. Darwin, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. May pigsa ka na nga at lahat, yang kapitbahay pa rin ng singit mo ang pinapairal mo. Sabay silang napangiwi ng binata sa mga binitawang salita ng ginang. Ma, Lynette is an efficient nurse. Maging siya ay napaatras nang pukulin ni Tita Nina ng matalim na tingin ng nurse na katabi niyang nakatayo sa paanan ng hospital bed. Iha, I don't mean to be rude pero your servant aren't needed. May mag-aalaga na sa anak ko. Sabi ni Tita Nina sa babae. Kahit nakangiti ang ginang ay halatang halata ang talim sa tingin nito. I already paid her, ma. Bumaling ang ginang sa anak nito. So, mayaman tayo. Madali mong mababawi kung magkano man ang ibinayad mo. You know, pwede ko namang ibalik ang binayad mo. Mukhang hindi na rin nakapagpigil ang nurse. You don't have to talk like that. Na para bang wala ako sa silid na ito. Matapang sa isip-isip niya. Ang akala niya ay napunta lahat sa dibdib nito ang utak nito. Pero ngayong nagsalita na ito ay napatunayan niyang mali siya. It's okay, dear. Pasensya ka na rin at naabala ka pa namin. Anang ginang. Nagkipit balikat ang nurse bago ito lumabas ng silid. Siya naman ay tatahimik lang na umupo sa sofa sa isang panig ng silid. Ma, you didn't really have to do that. Kaya ko namang kumuha ng mag-aalaga sa akin. Pagmamaktol ni Darwin. Oh, I'm sure you do. Pero hindi ganong pag-aalaga ang kailangan mo, Darwin. Kaya nga ako na mismo ang kumuha para sa'yo. Sino ba kasi ang kinuha mo? Dagling lumingon ito sa gawi niya. Kumunot ang noon nito. She just shrugged. Ang totoo, kinausap niya na nang nagdaang gabi si Tita Nina at sinabing handa siyang alagaan ang binata hanggang sa gumaling ito. Hindi naman nag-usisa pa ang ginang, sa halip ay tila tuwang-tuwa pa ito. No, ma, ang babae niya ang dahilan kung bakit napuruhan ako ng gusto. She bit her lower lip.
Wala siyang maikukontra sa sinabi nito. Tama naman ang sinabi nito na siya ang may kasalanan kung bakit lumala ang simple lang sanang kalagayan nito. Bumuntong hininga si Tita Nina bago nilapitan ang anak nito. Kaya nga siya nagpresentang alagaan ka ay dahil gusto niyang bumawi sa pagkakamaling nagawa niya. Tinitigan siya ni Darwin. Waring inaarok ang katotohanan ng sinabi ng ina nito. Kahit gaano siya katapang, hindi niya na kayang tagalan ng titik nito. Pakiramdam kasi niya ay inaarok nito maging ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Fine. Maya-maya ay sabi ni Darwin. Nakausap ko na si Dr. Inalves kanina at sinabi niyang pwede naman na akong lumabas ng ospital at sa bahay na lang magpagaling. Babalik na lang ako rito next week para sa check-up. Ngiti-ngiti si Tita Nina nang tapikin sa pisngi si Darwin. Okay, aayusin ko ang release papers mo. Si Nance na muna ang bahala sa'yo. Sinindan niya ng tingin ng ginang nang lumabas ito. Kung ano man ang pinaplano mo, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. I'm not falling into your trap, Nancy. Nagtatakang nilingon niya ito. Ano na naman? Alam ko may pinaplano ka laban sa akin. But I'm telling you, hinding-hindi kita hahayaang manalo. Naningkit ang kanyang mga mata. Alam mo kung anong problema mo? Masyado kang presumptuous. Ano ba kasi ang ikinaiinit ng dugo mo sa akin, ha, Darwin? Dahil ba kinupkop at pinag-aral ako ng mama mo? Dahil ba binigyan niya ako ng bubong na masisilungan? Dahil ba inaalagaan niya ako? Para sabihin ko sa'yo, ni minsan ay hindi ko inabuso ang mama mo. I worked hard and I'm still working hard to repay her kindness. Hindi ito umimik. Hindi ko ginustong mawala ang mga magulang ko. Lalong hindi ko ginustong alagaan ako ng mama mo. Pero nagpapasalamat ako dahil sa kabutihang ginawa niya para sa akin. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang wala na ako sa mundong ito. Malamang hindi ko na naranasan ang mga bagay-bagay sa mundo. Nagpapasalamat ako, Darwin. Hindi ko gugustuhin abusuhin o saktan man lang si Tita Nina. Wala akong interes sa pera ninyo. Wala akong interes sa kayamanan ninyo. You know why? Nilapitan niya ito saka itong hinitian ng mapait. Dahil ni minsan, hindi ako naghangad ng higit pa sa pagmamahal ng isang pamilya. All I wanted was a family I could belong to. Ngayon, kung talagang hindi mo ko kayang tanggapin dahil sa baluktot mong paniniwala, fine! Ako mismo ang aalis sa bahay niyo. Pagkasabi niya noon ay walang imik na tinalagkuran niya na ito at saka diretsyong lumabas ng pinto. Itinaga ni Nancy sa dingding ng apartment niya nang nagdaang gabi na hindi na siya tutuntong o lalapit man lang sa gusaling iyon. Sinabitan pa niya iyon ng krusipiho at gumamala na pinitas niya sa bakuran ng kapitbahay niya. Pero sa kasamaang palad, hayon siya ngayon sa harap ng pinto ng unit ni Darwin, bit-bit ang duplicate key at ilang mga gamit niya para sa ilang araw na pananatili sa poster nito. Pumalatak siya. Ang labo mo talagang kausap, Nancy? Masamang-masama pa rin ang loob niya sa binata dahil sa mga sinabi nito sa kanya ng nagdaang araw. Nagtataka nga siya sa kanyang sarili. Dati-rati, hindi siya kayang pikunin ni Darwin. Siya pa nga ang nangungonsumi rito. Pero itong mga nagdaang araw, parang naaapektuhan na siya ng mga sinasabi nito. Parang nasasaktan na siya na isang oportunista ang tingin nito sa kanya. I mean, hello, di ba dapat close kami dahil parang magkapatid na kami? Iyon nga ba iyon? Kontra ng malisyosang bahagi ng isip niya. Marahang ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Ilang malalim na hininga ang hinugot niya bago siya naglakas ng loob na iswipe ang card key. Bumukas ang pinto ng unit nito. Saglit na pinakiramdaman niya ang paligid bago siya magdesisyong pumasok. Tahimik ang unit nito. Malamang ay natutulog ito. O kaya naman ay nagpapahinga ito sa kwarto. Akala ko ba efficient ka sa trabaho? Unang araw mo late ka. Napadikit siya sa dingding sa sobrang gulat nang makitang printing-printing na kasalampak si Darwin sa sahig ng sala nito habang nakakalat sa harap nito ang sandamakmak na papeles na galing marahil sa opisina nito. Magtimpla ka na ng kape, bilis. Hindi nag-angat ng tingin, wika nito sa kanya. Nakakunot noong tumuwid siya ng tayo. Inuutusan mo ba ako? Unti-unting nag-angat ito ng tingin. You're the one who wanted to be my nurse, honey. Of course, I'll have to order you around. Nakipagtagisan siya ng tingin dito. Para lang sumuko sa bandang huli dahil hindi talaga niya matagalan ang titig nito. She could see something in his eyes that made her heart beat faster.
Kahit kailan, baloktot talagang mga katwiran mo. Iiling-iling na inihagis niya sa sofa na kinasasandalan nito ang bitbit niyang backpack at saka tinungo ang kusina. Naiinis siya sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit nabubulabog ang pagkatao niya sa presensya ng binata. Dati-rati naman wala siyang pakialam kung nasa paligid man ito. Asar na sinalina niya ng tubig ang percolator at saka inintay iyong kumulo. Mukhang kailangan na niyang makipag-counseling sa kanyang sarili. Hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Nawawala na yata siya ng control. Isinali niya sa personalized mug ni Darwin ang kape at saka bumalik sa sala. Nakaupo pa rin ito sa sahig at tila seryosong pinag-aaralan ang mga papel na hawak nito. But she knew better. Baliktad yung report na tinitingnan mo, Darwin. Iiling-iling na ibinaba niya sa center table sa harap nito ang hawak niyang mug. Tila bali wala namang binaliktad nito ang hawak. Epekto lang ito ng gamot. Nahihilo ako. Bakit ka pa pala nagpapakangarag sa pagtatrabaho? Kayang-kaya pa ni Tita Nina na patakbuhin ang Mondragon. Inabot nito ang tiyaan ng kape at saka ito sumimsim doon. Kaya naman pala adik si Mama sa kape, no? Ang sarap mong magtimpla. Tinapik nito ang sofa na kinasasandalan nito. Come here. Bakit? Magkukwentuhan tayo. She glared at him. Ano ang nakain nito at napakabait yata nito sa kanya ngayon? Diskumpiyadong nagpalipat-lipat ang kanyang tingin dito at sa sofa. Darwin? Yes? Asarin mo na lang ako? Huh? She took a step forward and stood right in front of him. Walang anumang tiningala siya nito habang humihigop ito ng kape. Hindi ako sanay na ganyan ka, na nagpapakabuti sa akin. Mas sanay akong pinagmamaldituhan mo ko, so please lang, nasa shock ako. Nakatingin dito na sabi niya. Tinitigan din siya nito. They just stared at each other for a while. May nakikita na siyang hint ng stubbles dito. Mukhang hindi ito nakakapag-shit ng ilang araw. May kahabaan na rin ang buhok nito at bahagyang nalalaglag na sa noo nito ang ilang hibla niyon dahil hindi ito naka-wax. Nangingisla pa rin ang mga mata nito na lalong naging kaakit-akit dahil sa malalantik na pilik at sa maliit na nulal nito sa gilid ng kaliwang mata nito. His nose was perfect and his lips. Wala sa sariling nahigit niyang bininga nang unti-unting umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Nag-init ang mga pisngi niya nang makitang nakangiti ito. Huling-huli siya nitong pinagnanasaan ng labi nito. Tumikim na lang siya upang mapagtakpan ang pagkapahiyang nararamdaman. May kailangan ka pa ba? Uminom ka na ba ng gamot? Tinapik lang uli nito ang sofa na kinasasandalan nito. Ang akala talaga niya ay aasarin na naman siya nito. Dito ka muna, Nance. Nakainom na ako ng gamot. Wala na rin akong kailangan pa dahil dumaan dito si Mama kanina at dinalahan niya ako ng breakfast. Nandito na rin ang mga report na kailangan ko para ma-monitor ko ang nangyayari sa kumpanya habang wala ako. Anito sabay turo sa mga papeles na nakakalat sa harap nito. Nagtataka man umupo na lang siya sa tabi nito. She reminded herself that this was just Darwin. Hindi niya kailangang mailang o kabahan gaya ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Akmang magsasalita ito kaya inunahan niya na ito. Utang na loob, Darwin Arturo. Huwag mo kong tatanungin kung kumusta na ako dahil talagang mag-walk out ako. To her surprise, humalakhak lang ito. Mukhang tinamaan na ng pigsa ang utak nito. At amang pinagmamasdan ni Nancy si Darwin habang abalang-abala ito sa paghihiwa ng gulay sa kusina ng bahay nito. You know, if you keep staring at me like that, iisipin ko na talagang pinagnanasaan mo ko, Nancy. Bigla siyang napatuwid ng tayo mula sa entrada ng kusina. I wasn't staring at you. Instead of admiring my eternal handsomeness, why don't you just help? Mas mapapaaga pa ang hapunan natin. Eternal handsomeness ka dyan. Kilabutan ka nga, Darwin Arturo. Lukot ang ilong na isinuot niya ang apron. Kinuha ang kutsilyo at saka dumampot ng carrots. I didn't know you were good at cooking. Basag niya sa katahimikan. I lived alone in the States, Nance. I practically did everything on my own back there. Simpleng sagot nito nang hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Hindi naman lahat ng nagpupunta sa States at namumuhay ng mag-isa ay nagiging independent. I know quite a few na nanatiling tamad kahit ilang taon na nang nasa States. Hindi naman siguro, mainan lang talagang masyadong umaasa sa pera nila kaya ganoon. Isinali nito sa isang bowl na may tubig ang patatas bago nito dinampot ang carrots na nabalatan na niya. Oo nga, in short,
Patugan sila. Umaasa sila sa perang hindi naman nila pinaghirapan. Kapag daka ay nag-iba ang topic nilang dalawa. You know what? You're my first. Dagling na palingon siya rito. What? Anong first ang pinagsasabi mo? Virgin pa ako. You're my first and maybe the only girl who's ever bossed me around. Ikaw rin ang unang babaeng malayang nagpapakalat-kalat sa buhay kong maliban kay mama. And I'm supposed to be happy about that. Nakangiting nilingon siya nito. She rolled her eyes. Oh please, spare me that seduction, Darwin. Alam mong hindi uubra sa akin yung mga pa-charming-charming mo. Natigilan siya. Was he really trying to be a charming with her? Anong gagawin ko rito? Tanong niya rito nang matapos na ng paghihiwa ng mga bell pepper. Iwan mo na lang dyan. Hindi ka ba ipinagluluto ng mga babae mo noon? Huli na para bawiin niya ang itinanong niya dito. Ang bibig mo talaga, Nancy. Forget what I said. Akmang tataligodan siya nang biglang magsalita ito. You're also the first. Nagtatakang nilingon niya ito. Ikaw pa lang ang babaeng nakarating sa kusina ko nang hindi humantong sa kama ko. Or at least sa kitchen counter. Kumunot ang noo niya. Meaning, maliban sa kwarto mo, hindi na nakakapaglimayon pa sa bahay mo ang mga babae mo? Ano iyon? Sex and run? Ganun na lang ang halakak nito. Yes, Nance. Aside from my bedroom, wala nang iba pang nakikita rito ang mga babaeng sinasabi mo. Ang lupit ng mga babae mo. Alam mo naman palang katawan lang ang habol nila sa'yo. Bakit pumapayag ka? Dahil yun lang din naman ang habol ko sa kanila. Nakangising sabi nito. Well, already thinking about jumping into bed with me later. Suminghot-singhot pa ito sa parting liig niya. Victoria's Secret. Nice. Manyakas ka talaga. Pulyaw niya rito at saka nagmarcha palabas ng kusina. Narinig pa niya ang halakak nito bago siya tuluyang makalayo. Nagulat si Nancy nang may magsalita sa kanyang likuran. Kakatapos lang nilang mag-usap sa telepono ni Rita Nina. Nagsusumbong ka na naman kay mama. Sumbongera ka talaga. So, ano naman isinumbong mo kay mama? Sinabi kong inaalipin mo ko. What? Ikaw na nga ang ipinagluto ko, ako pa ang nang-aalipin sa'yo? Tinapik nito ang ulo niya. You even made me wash the dishes. Napangiti siya nang maramdaman ang marahang pagtapik nito sa ulo niya. Dapat lang singit mo lang naman ang may diferensya. Hindi ka baldado. Mas mabuti ngayon at nang matagtag na yung pig. Napasingap siya nang bigla na lang siyang hatakin ito palapit dito at takpan ang bibig niya ng palad nito. Sinabi nang huwag mong babanggitin ang tungkol sa bahay na iyon. Kapag may nakarinig sa'yo, ididimanda kita. Biglang naging tensyonado ang buong katawan niya sa simpleng pagkakadikit nila. Ano bang nangyayari sa kanya? Nance? He groaned when she planted a small, gentle kiss on his palm. Dahan-dahang nilingon niya ito, his hand still covering her mouth. She could see raw desire in his eyes. Kakatuwang isipin na sa halip na lumayo siya rito at umbagin nito ibang ginawa at ginagawa niya. This is for making me dinner. Aniya bago walang sabi-sabing tinampian ng halik ang mga labi nito. Isang mabilis na halik lang sana ang igagawad niya rito. But the moment her lips touched his, he seemed to lose control over something. Mabilis na hinapit siya nito palapit sa katawan nito, almost scooping her up from the floor. He pressed his lips hard on hers. Tila tinatansya nito kung tatanggihan siya. Nang tila hindi pa ito sigurado ay siya na mismo ang kusang humalik dito. She moved her lips on his. It wasn't her first kiss. Nagka-boyfriend na siya noong nag-aaral pa siya and she had to admit that Julius, her first boyfriend, was a good kisser. He moaned when she nipped on his upper lip. The moment he opened his mouth on hers, everything went blank. Tila nayanig ang buong pagkatao niya sa halik nito. She suddenly felt tingly and warm all over. Even Julius' kiss couldn't compare with Darwin's. Napapikit siya ng mahigpit sa balikat nito nang magsimulang lumalim ang halik nito. She felt his one hand felt her head so he could deepen the kiss. She was giving and he was more than willing to take everything he could, and more. Darwin, hindi siya nagprotesta nang ilayo siya nito sa sariling at dalhin sa mahabang sofa na naroon. He sat on the sofa with her on top of him without breaking the kiss. His taste was addictive. He tasted of sweet wine and pure masculinity. Dahan-dahang tumayo siya mula sa pagkakandong nito, hindi naman na siya pinigilan nito. I think I need a glass of water. Do you know why?
I go out and eventually sleep with every girl I see. Biglang tanong nito. Dahil talagang manyakis ka? I can't believe you. Tinatawag mo akong manyakis after what we just shared? I told you that was my way of saying thank you for preparing dinner for me. Mag-iiwas sana siya ng tingin dito ngunit maagap na hinawakan nito ang kamay niya. Sabay hatak sa kanya paupo sa tabi nito. Nang akmang tatayo siya ay natatawang pinigilan siya nito. Relax! I'm not gonna kiss you. Even if I want to, I won't force you into it. I don't kiss unwilling girls. Now, where was I? Ah yes, I want about reveal my true self to you. When I was in the States, I used to get picked on a lot. Natigil siya sa pagtutulok rito patayo. I was barely 6 when my father died. Napaka-crucial ng stage na yon para sa isang katulad ko. Masyadong naging masakit sa akin nang mawala si Papa. I became dependent on my mom. Too dependent. Actually, that even when I reached the age of 15, I still couldn't go to school without her. I practically couldn't do anything on my own. Sabi mo nga, you used to be one of those breathy rich kids na walang ginawa kundi ang umasa sa mga magulang. Uy, wala akong sinasabing ganyan ha. When I entered high school, my mom had to go back here. Nagkaroon ng malaking problema noon sa kumpanya and my grandparents couldn't handle it alone. Matatanda na rin sina lolo at lola kaya pinakausapan nilang umuwi si mama. Mama was the silent brain back then pero kailangan na talaga niyang pagtuunan ng pansin ang kumpanya. I asked, no. I begged her to take me with her but she refused. Ang sabi niya ay panahon na raw para tumayo ako sa sarili kong mga paa. Kaya iniwan niya akong mag-isa sa States. What? You mean, as in inubando na ka ni Tita Nina? Hindi naman. Iniwan niya naman ako sa isang kasambahay namin. Isa rin siyang Filipina. Pero, syempre sabi ni Mama kailangan daw na ako ang maglaban ng mga hinubad kong damit at ako rin ang magluluto ng pagkain ko. Ang gagawin lang ni Manang noon ay bantayan ako. Ah, kaya pala marunong kang magluto. Bilib na talaga ako sa'yo. Yun lang? Hindi ka pa nagkakagusto sa akin? Baka pagising ko na lang isang araw ay napikot mo na ako. Aray! Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinambunutan niya na ng medyo mahaba nitong buhok. I'm just kidding, Nance. Masyado ka namang mapagpatol. Back to story tayo. Then, yun nga. Habang nagbibinata ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Hindi ko akalain na kahit na ikama ko na siya, ay may lalaki pa palang gumagamit sa kanya. Hindi lang ako. Ang masakla pa ay yung kalaban ko pa sa basketball noon. Nahuli ko sila sa kwarto ng girlfriend ko. Surprise ko sana siya kaso ako pa lang na surprise. Mapait na ngumiti ito. Kinabukasan nun, akala ko hihingi siya ng sorry. But I was wrong. Pinagbuka pa niya talaga sa akin na mas pipiliin niya ang lalaking iyon kaysa sa akin dahil mas malaki raw yung ano ng lalaki na yun. Kaya simula nun, hindi na rin ako nagseryoso sa mga babae. Matuling lumipas ang araw, 1 linggo lang ang pinag-usapan nila ni Tita Nina para alagaan ang anak nitong si Darwin. Total naman ay okay na rin ang binata dahil nakakapagbihis na ito ng maayos. Inayos na niya ang kanyang mga gamit nang may kumatok sa pinto ng pad ni Darwin. Pagbukas niya ng pinto ay si Tita Nina ang kanyang nakita. Pinapasok niya ang ginang. Hello my dear, kamusta ang anak ko? Okay na siya tita, nasa CR siya naliligo. Pumasok ito sa kwarto at nakita nitong nag-aayos na siya ng kanyang mga gamit. Sumabay ka na sa akin mamaya dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Napakunot ang kanyang noo dahil ngayon lang ito magsasabi sa kanya na kung ano man ang gustong sabihin nito. Sige tita, nakangiting sagot niya. Tapos na siya sa pag-ayos ng kanyang mga gamit, sakto namang kakalabas lang ni Darwin sa banyo. Nakatapos dito kalahating katawan nito ang towel at basang-basa pa ang katawan nito. What are you doing here, ma? Nakasimangot na tanong niya sa ina. Alam kong ayaw mo akong makita dito sa pad mo. Huwag ka mag-aalala, iho. Sinusundo ko lang ang maganda kong sekretarya. Bigla naman siyang nakonsensya sa unang sinabi nito sa kanya. Ma, di ba nurse ko si Nance? Bakit niyo agad siya pinapabalik sa opisina? Kahit man siya ay tutol sa pagsundo sa kanya ni Tita Nina. Dahil sa mga lumipas na araw ay hindi niya alam na nahuhulog na pala ang kanyang loob sa anak nito. Nakakalimutan mo ata, iho. 1 linggo lang ang kontrata ni Nancy para alagaan ka. Okay, fine. Nakabusangot na sabi na lang niya sa ina.
Kumuha na siya ng damit at short at bumalik ulit sa banyo para doon na lang magbihis. Tita, ano po bang sasabihin nyo? Pwede nyo naman po atang sabihin na lang dito? Anina kay Tita Nina. No, I mean my dear Nancy, importante ang sasabihin ko sa'yo. Nakita niya sa mukha nito na parang bigla na lang umiba ang ekspresyon ng mukha nito, na para bang huling habilin iyon, na hindi niya mawari. Lalabas na sana si Darwin ng pinto nang marinig niya ang usapan ng kanyang ina at ni Nancy. Ano ang importante sasabihin ng kanyang ina kay Nancy? Kaya ba nito sinusundo dahil may gusto niyang sabihin? May balak pa naman sana siyang yayain ng dalaga na mag-date at para formal na ligawan ito. Kaso, mapupurnada pa dahil sa kanyang ina. Kaya nakaisip siya ng paraan. Pinakinggan niya ng mabuti ang pag-uusap ng dalawang babae bago siya tuluyang lumabas ng banyo. Halos tulala si Nancy sa mga narinig mula kay Tita Nina. Hindi ba ito nagbibiro? O baka naman may sumabi lang ditong masamang espiritu at kung ano-ano na ang sinasabi sa kanya ng ginang. Naalala niya pa nung huling sinabi nito sa kanya bago siya umalis sa mansyon ng Mondragon. Iha, I'm serious. Tumatanda na ako. Hindi na rin ako dito tatagal sa mundong ito. Kaya sana, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang napili ko dahil ikaw lang ang tanging babaeng kilala ko simula pa pagkabata hanggang ngayon. At saka, alam mo na ang pamamalakad sa korporasyon of Mondragon Company. Kaya please lang iha, pumayag ka na. Kapag naikasal kayo ni Darwin, hindi na sa kanya makakalapit ang mga lintang babae na yun sa anak ko. Pero tita, paano kung ayaw ho ng anak nito? Alangan naman hong ipagpilitan ko ang sarili ko sa anak ninyo. Nakangiming sabi niya sa ginang. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may kumatok sa kanyang pinto sa apartment niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto para lang magulat kung sino ang kanyang bisita. Darwin, anong ginagawa mo rito? Bakit alam mo kung saan ako nakatira? Sunod-sunod na tanong niya sa binata. Pwede papasukin mo muna ako? Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ito. So, what are you doing here? Gusto sana kitang yayaing lumabas para kumain? For what? For courting you. Diretsahang sabi nito sa kanya. Siya naman ay parang nabingi sa narinig mula rito. Kung patitripan mo lang ako, Darwin, pwede ka nang umalis. Iminuwestra niya ang kanyang kamay sa nakabukas na pinto. Seryoso ako, Nance. Hindi ito trip o ano paman. Paano kung ayaw ko? Panunubok niya sa binata. Kung ayaw mo, idadaan kita sa dahas. Sabay kindat sa kanya nito. Tumayo na ito at itinungo ang nakabukas na pinto at lumingon muna ito sa kanya at nagsalita. See you later, honey. Gusto ko naka-red dress ka para mas kumanda ka lalong tingnan. At tuluyan na ngang nawala ito sa paningin niya. Ano bang nangyayari sa mag-inang iyon? Naging nurse lang siya ni Darwin ng isang linggo? Tapos ganito na agad ang nagaganap sa kanya? Una si Tita Nina. Gusto nitong maikasal sila ni Darwin. Tapos ngayon, pumunta lang si Darwin sa apartment niya para lang sabihin na niligawan siya nito? Ano bang nakain ng mag-inang iyon? Iiling-iling na lamang si Nancy. Alas 8 ng gabi siya nasundo ni Darwin sa kanyang apartment. At ang suot niyang dress ay ang sinabi nitong red dress na medyo may biyak sa may bandang hita niya. Noong una ay naaasiwa siya dahil hindi naman talaga siya sanay na magsuot ng ganong mga dress. Feeling niya kasi kitang-kita na ron ang kanyang kaluluwa. Balak niya sanang magsuot ng simple lang. Ang kaso alas 6 pa lang ng hapon ay dumating na ang dress na iyon at ipinadeliver pa talaga ito na susuotin niya. At heto nga sila ngayon sa mamahaling restaurant. Pagpasok pa lang nila kanina ay sa kanya agad nakatingin ng mga taong naroroon. Hindi na sana siya tutuloy kaso hinila siya ng binata patungo sa pinaserve nitong mesa para sa kanilang dalawa. Kung ano-ano ang kanilang napagkwentuhan nilang dalawa. Dumaan ang ilang saglit na katahimikan kapag kuwan ay tumikim sila at seryosong-seryoso ito na tumingin sa kanya. Yung sinabi ko sa'yo kanina, totoo lahat ng yun. Walang halong pambobola. I'm serious to courting you, Nance. Parang nanigas si Nancy nang sabihin sa kanya ni Darwin na hindi ito nagbibiro. Mahirap mong paniwalaan pero totoo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko lang, nagising na lang ako isang araw na ayaw na kitang maging nurse ko. Gusto kong maging boyfriend mo. At kung ako lang masusunod, gusto ko sanang maging habang buhay na kitang kasama. Pinakatitigang mabuti ni Nancy si Darwin
kung totoo nga ba ang mga sinasabi nito kapag Juan ay napabuntong hininga siya. You know what, Darwin? Nung pinuntahan ako ni tita sa pad mo kanina ay pinag-usapan ka namin. What? Na gusto niya raw na magpakasal tayo. Pero hindi ko naman Sinabi niya yon? Yeah. Kapag Juan ay may sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Total wala na palang magiging problema kay mama. Bakit hindi na lang natin ituloy? Sabay kindat pa sa kanya ng binata. Nek-nek mo. Ayaw mo ba sa akin? Igwapo naman ako. At saka kapag nagkaroon tayo ng mga anak, paniguradong magaganda ang magiging resulta ng mga genes ko. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Tinawanan lang naman siya nito. Ako? Bala ko lang sanang ligawan ka. Pero si mama nagsuggest na magpakasala tayong dalawa. Ayaw mo ba nun? Swerte mo nga ang gwapo ng future husband mo. Pwede ba, Darwin Arturo, tigilan mo ko? Kung pinagtitripan mo lang ako, iiwanan talaga kita dito. Akmang tatayo na siya nang hawakan nito ang palapulsuhan niya at pinaupo uli siya nito sa upuan na kaharap nito. Mahirap bang paniwalaan ang mga sinasabi ko ngayon? Oo, naging magkaaway tayo noon. Pero simula nung inalagaan mo ko, doon ko na-realize na hindi ka naman pala mahirap pakasamahan. Actually, madali kang pakasamahan. And I like that I mean. Oh, shit. I like you, Nance. Can you be my girlfriend? Pagsusuma mo nito sa kanya, nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad. Hindi muna umimik, tinansya muna niya kung talagang seryoso ba talaga ang kumag na ito. Please, Nance. And I promise, kapag umuo ka ngayon, wala nang babaeng makakalapit pa sa akin. Gusto na niyang yakapin ito dahil sobra-sobra na ang mga sinasabi nitong nakakapagpakilig sa kanya. Hindi niya akalain na ang mortal niyang kaaway, heto at nanliligaw sa kanya ngayon. At plus bonus pa, gusto rin ni Tita Nina na magpakasal sila ng unico-iho nito. Wala nang dahilan para tumanggi pa siya. Magpapakibot pa sana siya kaso baka magbago pa ang isip ng binata kaya go na. Yes. Yes? Yeah. Yes. Oo. Pumayag na ako. Pero, tuparin mo ang ipinangako mo sa akin na wala nang babaeng na makakalapit pa sa'yo. Kung hindi, hindi rin ako sa'yo magpapakasal. Yes. Nagsisigaw pa ito sa loob ng restaurant, halos magkandaluhaluhan siya sa kakatawa dahil daig pa nito ang naka-jackpot. Di ibig sabihin, pwede na tayong magpakasal? Kasal ka dyan, ligawan mo muna ako araw-araw. Oo ba? Basta pumayag ka lang na maging misis ko. Alam mo ba nung inaalagaan mo ako, nagpipigil lang ako sa sarili ko kahit na ginigisa na ako sa sarili kong pawis. Huwag ka lang mahawakan. Kasi feeling ko kapag hinawakan kita, gusto ko yung dire-diretso na. Sabay kindat pa nito sa kanya. Pinandilatan niya lang ito. Masayang masaya si Nancy ng araw na yon. Hindi na akalaing ganon ang kalalabasan ng kanilang paglabas ni Darwin. Hindi rin niya alam sa sarili niya kung bakit napasagot agad siya nito ng oo. Matuling lumipas ang araw at buwan. 5 buwan na silang mag-on ni Darwin at ngayon na nga ang ika-5 buwan nila ng binata. Galing siya ng mall para ibili ito ng regalo. Dumiretso siya sa office nito dahil gusto niya itong sorpresahin. Ngunit pagpasok niya sa opisina ng binata ay wala ito. Ayon sa sekretary nito ay may pupuntahan daw ang binata. Kaya bagsak ang mga balikat niyang umuwi na lang. Sakay ng kanyang sasakyan ay dumiretso na lang siya sa kanyang apartment. Nagtaka siya bakit nakabukas ang pinto niyon. Bigla siyang kinabahan. May nakapasok bang magnanakaw sa apartment niya? Dali-dali niyang tinuo ang pinto na nakaawang at dahan-dahan niyang ibinuka iyon at kaya pa ang switch ng ilaw. Kumalat sa kanyang apartment ang liwanag niyon, gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla nang mabungaran ang magandang sorpresa na naghahantay sa kanya. Nandun rin ang ibang employees ng kumpanya ng Mondragon Corporation at si Tita Nina naman ay sinalubong siya nito ng yakap. Sumunod naman ay ang kanyang nobyo. Nagustuhan mo ba? Sobra. Nakangiting sabi niya rito. Pumunta ako sa office mo pero sabi ng sekretary mo ay may pupuntahan ka raw na importante. Kaya nga importante nga. Akala ko pa naman nakalimutan mo na ang mansari natin. Nakangusong sabi niya rito. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Lalo na ngayon. Ito ang pinaka-espesyal na araw na hindi ko makakalimutan. Lumuhod dito sa kanyang harapan at may dinukot sa bulsa nito na isang pulang kaheta at binuksan nito iyon. Tumambad sa kanyang isang 24 karat.
Napasingap siya dahil hindi niya akalain na siya pala talaga itong masusurpresa ng bonggang-bongga. Nance, kahit sa maiksing panahon pa lang tayong mag-on, wala na akong pakiroon. Ang importante yung sabay tayong haharap sa altar at mangakong habang buhay na magsasama sa hirap at ginhawa. Can you be my wife and good mother to our child? Halos maluha-luha siya sa mga pinagsasabi nito. Tanging-tango lang ang kanyang naisagot at isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Kapag kungan ay tumayo ito at hinagkan siya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay may mga luhang nalalaglag sa kanyang mga mata. I know honey, tears of joy. After half years ay ikinasal sila ni Darwin sa Manila Cathedral. Walang mapaglagyan ang kanyang sayang nararamdaman noong araw ng kanilang kasal. Kung noon ay wala na siyang pamilyang maituturing, pero heto siya ngayon at sobrang biyaya naman ang ibinigay sa kanya ng Puong May Kapal. Isang biyana na mabait at isang asawang mapagmahal at maasikaso. At ngayon nga ay may panibagong biyaya na naman siyang matatanggap. 3 months pregnant na siya ngayon. Nang malaman nilang nagdadalang tao na siya ay halos ayaw na ng mag-ina na pagalawin siya. Wala na siyang mahihiling pa kundi buo at masaya ang kanyang bagong pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nancy at Darwin. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.